Sa puntong ito, handa na po tayong sumagot sa mga katanungan mula sa ating mga media partners. Ang una pong katanungan mula sa Philippine Daily Inquirer. At ito po ang kanilang katanungan. Mula noong Martes ay 25% lamang ang ng 100 bilyon ang naipamahagi sa mga benepisyaryo. Bagamat sinasabi ng kagawaran na matatapos ito sa katapusan ng buwan, ano ang mangyayari kung hindi ito magagawa? Maapektuhan o mauurong ba ang pamamahagi? Unang-una po, upang matiyak na masusunod ang itinakdang schedule ng payout, ay nakikipag-ugnayan po tayo sa DILG. Sa makatuwid, ang DILG at ang DSWD ay may masusing pag-uugnayan po upang mapalabas ang isang direktiba sa lahat ng mga LGU para kumpletuhin ang mga payout sa katapusan ng buwan ito. Ukol naman po sa ikalawang tanong, maaapektuhan ang pamamahagi ng subsidy kung hindi matatapos ng mga LGU o ng ilang LGU ang payout. Sa sino mang LGU na hindi makakapagpasa ng liquidation report sa takdang araw. Nakasaad po sa Memorandum of Agreement na nilagdaan ng DSWD at ng mga LGU na ang LGU ang may buong responsibilidad sa wastong pamamahagi, sa disbursement ng pondo alinsunod sa mga umiiral na alituntunin at regulasyon sa accounting at auditing na itinakda ng Commission on Audit. Ito po ay nasasaad sa COA Circular number 94-013. Ikalawang tanong, maaari bang linawin kung magkakaroon ng pananagutan ang mga tumanggap ng SAP kahit hindi naman sila kwalipikado? O ang LGU ba ang mananagot dito? Mananagot po ang LGU na responsable sa pagbibigay ng SAP sa mga hindi karapat-dapat o hindi kwalipikadong benepisaryo. Dapat nila itong isauli ang tamang halaga sa DSWD. Nakasaad po sa Omnibus Guidelines na ang mga opisyal ng LGU na magbibigay ng emergency subsidy sa mga hindi kwalipikadong benepisaryo ay sasailalim sa investigasyon upang malaman o makita ang administratibo, sibil o kriminal na pananagutan nila. Kasama dito ang pagsasauli ng halagang tinutukoy. Ang direktiba ng DILG na nag-uutos sa lahat ng opisyal ng barangay na ipaskil ang listahan ng mga benepisaryo na nakatanggap ng ayuda ay hindi lamang makakatulong sa pagtitiyak o na maibigay ang emergency subsidy sa mga karapat-dapat na tao, kundi makakatulong din ito sa pag-iwas sa pagsasampa o upang maiwasan ang pagsasampa ng kaso laban sa mga lokal na opisyal dahil sa maling pagbabayad ng subsidy sa mga hindi kwalipikadong benepisaryo. Ikatlong tanong po mula pa rin sa Philippine Daily Inquirer. Ano ang ginagawa ng DSWD upang mapabilis ang pamamahagi ng ayuda? Baka may natukoy na kayong mga hakbang upang matulungan sa madaling paraan ang mga nangangailangan. Gaya po ng nabanggit kanina, ay patuloy na nakikipag-ugnayan ang DSWD sa DILG upang mautusan ang mga LGU na kumpletuhin agad ang payout bago ang katapusan ng buwang ito. Gayon din, pinag-aaralan ng kagawaran ang ibang infrastruktura ng pagbabayad upang mapabilis ang proseso ng pamamahagi ng
emergency subsidies. Ikaapat pong katanungan, may mga nag-aalala na ang paglalathala ng pangalan ng mga benepisyaryo ay isang paglabag sa Data Privacy Act. Ano po ang inyong reaksyon dito? Ayon sa ating napagkasunduan, ang impormasyon na ipapaskil sa website ng mga DSWD field offices ay ang mga pangalan lamang ng mga benepisaryo na nakatanggap ng ayuda. Ito rin ay pinaskil na ng mga LGU sa mga barangay at alinsunod ito sa utos ng DILG. Kung kaya't nung mga nakaraan po ay may mga barangay na nagpaskil ng mga pangalan ng mga benepisaryong nakatanggap ng ayuda. Ang mga personal na impormasyon naman ng mga individual na benepisaryo ay hindi ipapaskil at ito rin ay sa pagsunod natin sa Data Privacy Act. Ang atin pong ika-6 na tanong ay mula sa Manila Bulletin. Nauna nang binanggit ni Kalihim Bautista na 196 billion ang naibigay na ng DBM sa DSWD. At ito ay para sa implementasyon ng SAP. Bakit 196 billion lamang? Nasaan ang 4 billion? Magkano ang kabuoang halaga ng budget sa SAP na aktual na natanggap ng DSWD mula sa DBM? Tumanggap ang kagawaran ng 100 billion po mula sa DBM. Ang 100 billion at 96 billion ay kapwa bahagi ng kabuoang kailangan na 200 billion upang ipatupad ang emergency subsidy. At sa amin pong pakikipag-ugnayan sa DBM, ang balanse ay kanilang i-release. Ikapitong tanong mula pa rin po sa Manila Bulletin, kailan namin maasahan ang rollout ng SAP sa BARM? Na-download na ba ninyo ang pondo sa mga LGU? At ilan ang mga target na benepisyo o benepisaryo sa BARM? Na-download na po natin. Na-download na ng kagawaran ang mahigit na 2 bilyong pondo ng SAP para sa BARM. Nasa 180,979 po ang target na benepisyaryo sa BARM. Sa huling ulat, mahigit na 849 million ang naigawad na pondo para sa mga munisipalidad ng BARM. Sang-ayon sa mga paunang ulat mula sa BARM na isasaallalim natin sa verifikasyon, kasalukuyang nagaganap ngayon ang mga payout sa mga munisipalidad sa Maguindanao at sa lalawigan ng Sulu. Ganun pa man, unang-una ay nais ko pong linawin na may pondo na maaaring ipamahagi sa buwan ng Mayo. At kung hindi matatapos ng ilang LGU ang payout bago matapos ang buwan, ay makakaapekto nga po ito sa pag-payout ng susunod. Pipilitan po ang DSWD na hindi muna i-download ang susunod na tranche ng emergency subsidy sa kung sino mang LGU na hindi makakapagpasa ng liquidation report sa tamang panahon na 15 araw matapos makumpleto ang payout. Nakasaad din po sa MOA na nilagdaan sa pagitan ng DSWD at ng LGU na ang LGU ang mananagot at responsable sa mga wastong pamamahagi ng pondo alinsunod sa umiiral na regulasyon ng accounting na itinakda ng POA. Ika-10 na tanong. Nauna nang binanggit ni Secretary Bautista na ang DSWD ay magpapasa ng
panukala nito sa DBM hinggil sa pondo ng ahensya na maaaring i-realign o i-reallocate upang makatulong sa pag-ayuda sa pamahalaan sa panahon ng krisis ng COVID. Ang pondo na maintenance and other operating expenses o tinatawag nating MOE na inilaan para sa capacity building activities na dapat isagawa sa unang semester o first semester ay maaari po nating i-realign upang suportahan ang pagtugon ng pamahalaan sa mga ayuda na may kinalaman sa COVID-19. At ang panghuling katanungan po natin mula pa rin sa ABS-CBN News Channel, ano ang progreso ano ang proseso ng pag-audit pagkatapos ng pamamahagi? Ulitin ko po, ano ang proseso ng pag-audit pagkatapos ng pamamahagi ng ayuda? Malinaw po na nakasaad sa Memorandum of Agreement na nilagdaan ng DSWD at ng mga LGU na ang LGU po ang may pananagutan. At nakasaad po dito na lahat ng ulat ng liquidation ay dapat maisumite sa loob ng 15 araw matapos ang payout. Kabilang dito ang pagpasa ng report of checks na in-issue o report of disbursement na nasertipikahan ng accountant ng LGU at inaprubahan ng local chief executives. Kasama rin ang kopya ng opisyal na resibo para sa anumang refund ng hindi na ipamahagi na balanse at encoded SAC forms. Nakasaad din po sa MOA ng mga LGU ang may buong responsibilidad sa wastong disposisyon ng mga pondong ito alinsunod sa umiiral na regulasyon ng accounting at auditing muli na naitakda ng Commission on Audit at ng iba pang regulasyon ukol sa accounting at auditing na sinusunod ng mga ahensya ng pamahalaan.